Tayo bilang mga Katoliko, paano ba tayo nagiging matuwid? Matuwid ba tayo in the first place? Hindi ho. Makasalanan ho tayo. Nagpapasalamat lang tayo sa simbahan sapagkat ang simbahan ang ginamit na paraan ng Diyos upang ma-introduce sa humanity ang kaligtasan. Hindi lang ho pananampalataya sa Panginoong Yesus ang importante, kundi yung pananampalataya ng individual doon sa turo ng simbahan. So pananampalataya at yung turo ng simbahan. Walang ibang institusyon ang pwedeng magpakilala sa tao sa pangangailangan ng kaligtasan maliban sa simbahan. That's why we believe as Catholics, walang ibang simbahan na itinatag ang Panginoong Yesus sa kanyang panahon maliban sa Catholic Church. Kaya nga ho, it took me 4 years to decide na maging Katoliko, panahon ng pandemya, na inaaral natin ng dahan-dahan ang turo ng simbahang Katoliko. Struggle ako at first dahil ang itinuro sa amin sa paaralan ng Biblia, yung aking mga profesor sa theology, na ang kaligtasan ay pananampalataya lang sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Pero sa aking pag-aaral na salita ng Diyos ay nadiskubre ko, mga kaibigang nakikinig, na ang kaligtasan pala ay hindi lang pananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus, kundi kasama rito yung paniniwala ng individual sa turo ng simbahan. Ang bautismo ay malaking bahagi ng kaligtasan ho natin. Kaya ho, kung ako sa inyo mga kapatid, patuloy kayo makikinig sa ating kaparian, sa kanilang sinasabi patungkol dito, sa mga grupong Catholic Faith Defenders. Huwag ho kayong mamamali na andito ho kami, ang CFD, hindi ho para makipagdebate. Ang objective ng CFD ay aralin ho namin ang turo ng simbahan. Kami mismo ay makumbinse na ang turo ng simbahan ay totoo. Pagkatapos kaming makumbinse ay yayakapin namin ang aral na simbahan. Pagkatapos po naming yakapin ang aral na simbahan, ay unti-unti ho namin itong ituturo sa inyo. Ituturo ho namin ang kabuuan. Hindi ho kami magtuturo ng kalahating katotohanan at magtuturo kami ng kalahati na kasinungalingan. Wala hong pakay ang CFD nationwide na magturo ng kalahating totoo at kalahating kasinungalingan, kundi 100% mga kaibigan, na turo ng simbahan ang gusto naming iparating sa inyo. Tayo bilang Katoliko, paano ba tayo lalakad na kasama ang Diyos sa ating panahon? Mga kapatid, mahalaga sa atin ang sacred scriptures. Mahalaga sa atin ang sacred tradition. At mahalaga sa atin bilang Katoliko ang magisterium. Mahalaga sa atin ang pagdalo sa misa, sapagkat ang pagdalo sa misa ay katulad ng paghinga natin bilang tao. Lalo na doon sa porsyon na tatanggap tayo ng banal na hapunan. Ang paniniwala po natin dyan ay yung tunay na presensya ni Kristo, yung ating tinatanggap. Siya yung ating pagkain ng ating kaluluwa. Kaya ho, big deal sa atin yung pagdalo sa misa. Hindi ho dapat gawing secondary ang pagdalo sa misa, mga kapatid. Yan po ay pangunahin. Yan ang ating top priority in life, to go to the Mass. Alam po ninyo, sa aking patotoo, naiiyak ho talaga ako every time na itinataas ng pare yung ostya. No, ako'y pastor pa, simbolo lang yan ng katawan ng ating Panginoon. Pero I realized for so many years that I was wrong.
Hindi ho siya simbolo ng katawan. Pag itinataas na ho ng pare, yung medyo malaking ostya, nagpa-flashback sa akin yung ginawa ng Panginoon Diyos sa krus ng Kalbaryo, na siya ay namatay for our sins. Yung kanyang sufferings ay cannot be compared sa paghihirap po natin sa ating panahon. Naiiyak ako dahil literal na nahirapan ng ating Panginoon Diyos na kapag ka nagpapartik tayo ng Holy Communion, we are actually receiving the literal body of the Lord Jesus Christ. Yung kanyang presensya, kada pagdalo sa misa, mga kapatid, iba yung tama sa akin eh. Kapag dumadalo ko sa misa, iba yung dating sa akin personally. Kaya ho mas na-appreciate ko yung pagiging Katoliko ko. Na wala akong planong lumiban sa misa. Mapalad nga tayo, may tinatawag tayong anticipated mass pag Sabado. Hindi ka makakadalo ng Linggo, may Sabado. Bagamat sa atin sa Pilipinas ay araw-araw halos may misa eh. Pero ang punto de vista, mga kapatid, mahalaga po ito, yung ating sinasabi. Yung pagkakaroon natin ng malinaw na pananaw doon sa sakramento. Now, hindi lang Noah is righteous and blameless. Pangalawa, Noah walks with God. Pangatlo, God chooses Noah to save him and his family. Nagdesisyon ng Diyos. Hindi ito desisyon ng mga politiko. Ito ay desisyon ng Diyos sa pamilya ni Noah na siya po ay iligtas sa kanyang buong pamilya. Alam mo kaibigan, sa kaligtasan, may desire ang Diyos na iligtas hangga't maaari lahat ng tao. Pero kinakailangan mong magdesisyon personal, kaibigan. Nakikinig ka sa broadcast na ito. Hindi ka siguro Katoliko, kaibigan. Marahil Protestante ka o Evangelical. Ang hamon ko sa iyo bilang dating pastor, kaibigan, magpasya ka na balikan ang turo ng simbahan. Palagay ko, bago ka naman naging Protestante, dati kang Katoliko, di ba? At hindi ko natatanungin sa iyo, ba't ka umalis sa simbahang Katoliko? Probably legit yung reasons. Pero gusto lang kitang hamunin, kaibigang nakikinig sa broadcast na ito. Kinakailangan mong magdesisyon, kaibigan, pagdating sa kaligtasan. Hindi ho yan pagtanggap lang kay Kristo sa pamagitan ng pananampalataya. Kundi mahalaga rito, kaibigan, na inaalam mo yung turo ng simbahan. Ang simbahan ang magtuturo sa iyo ng paraan ng kaligtasan. Hindi yung ibang mga institusyon. Hindi ang paaralan. Kundi ang simbahan. Magandang balikan mo yon, kaibigan. Alam mo, sa atin bilang Katoliko, ang kaligtasan sa atin, tatlo ang phase nito. Una, we have been saved. Naligtas na ho tayo. Si Kristo namatay sa krus para sa atin. Okay, ligtas na tayo. Pero hindi natapos doon. Pangalawa ho, we have been saved. Tayo ay kasalukuyang nililigtas ng Diyos sa kasamaan, sa wickedness. Kaya nga ho, mahalaga sa atin yung issue na obedience. Hindi lang faith per se, kundi yung ating obedience. Para sinasabi natin, faith, check. Obedience, check. Hindi ho tayo by faith alone. I would suggest, mga kapatid, na patuloy ho kayong mag-aral ng salita ng Diyos. Magkaroon kayo ng desire to really grow. Kasi kung hindi nyo tututukan ng salita ng Diyos, hindi kayo magbabasa, malaki ho yung tsansa na itong taon na to ay lilipat ka sa Protestante.
Hindi ho kataka-taka pagka naimbitahan ka ng mga pastor, sasama ka na. And eventually, dahil wala nga ho kayong masyadong alam sa salita ng Diyos at medyo tinatamad ho kayong mag-research, malaki yung posibilidad na mababautismuhan ka sa protestante itong taon na ito. Kaya ho bilang babala sa lahat naman nakikinig sa ating broadcast, seryosohin nyo ang pagiging Katoliko. Kung paano si Brad Calix ay seryoso sa pag-alam, sa pagyakap, sa turo ng simbahang Katolika, at seryoso nating ipinapamuhay ang prinsipyo ng salita ng ating Panginoon.